Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Bago tayo magsimula sa ating topic, syempre, yan. Sa likod po natin, yan po ang mga bagong dating na Sulit TV box na ipamimigay natin sa ating pangatlong raffle draw. At syempre, salamat po sa ating sponsor kay Ma'am Antoinette Cuchado ng LA, USA. Nandyan po siya ngayon sa Los Angeles sa Amerika. At syempre kay Sir Engineer, Civil Engineer dyan po sa Qatar. Si Sir nag-message sa akin yan. Sabi niya, Sir, baka pwede akong mag-donate. Talaga na mga gusto niya mag-donate ng TV box sapagkat matagal na po siyang taga-sunod o talagang follower ng TBJ. At gusto niyang makatulong dun sa ating mga legit double cards na makapanood naman ng noon time show ng Tito Big and Joey ng malinaw, hindi yung katulad nung nasasabotahe. So yan mga kababayan, salamat po sa kanila, kay Ma'am Antoinette at syempre kay Sir Civil Engineer dyan sa Qatar. Ang gagawin natin ganun pa rin, magpo-post ako sa aking YouTube channel community. Dun po sa post, magko-comment po kayo, isusulat ninyo ang inyong mga pangalan at yung lugar kung nasaan kayo. Doon po kami mamimili. Pagkatapos nun, kapag nag-live po tayo, baka this weekend ay bubunot na lang po tayo ng mga mananalo. Alright, so yun, abangan nyo po yung ating post sa ating YouTube channel community. So diretso na po tayo dito sa ating pag-uusapan. Update po ito kay Mamang Kalbo. Dito po sa Mamang Kalbo na nagsisiga-sigaan, ang ginawa ay nakipag-gitgitan dun sa sa siklista. Pagkatapos bumaba ng sasakyan, nilabas ang kanyang baril, kinasa at pinagmumura yung siklista. So ngayon mga kababayan ay sobrang sikat na siya. At siya po ay malamang maimbitahan sa Senado. Mr. Wilfredo Gonzales. Sikat ka na talaga. Antayin mo yung imbitasyon sa'yo ng Senado. Baka next week daw, sabi ni Senator Jinggoy Estrada, nagigil din sa'yo. Abangan mo, Sir, PO1. PO1 pala to eh. Kaala ko, nung una, ang mataas ang ranggo sa pulis. Kasi diba nabalitaan natin, ex-pulis pala to. Dati pala itong pulis. Ang sabi nila nung una, retired. Retiradong pulis. Nung lumabas yung katotohanan, ito pala ay hindi nagretiro. Ito pala ay tinanggal. Dismissed from the service. At isa pa, akala ko mataas ang ranggo kasi yung dating eh. Diba? Parang astig na astig yung dating eh. Yung pala, kala ko talaga mataas ang rango, kala ko general. Yung pala, natanggal siya sa serbisyo. At ang rango niya nung natanggal siya sa serbisyo ay PO1. Noong una nagtataka ako, sabi ko bakit PO1? Ang tagal mo na sa serbisyo, tumanda ka na nga eh. Tumanda ka na nga ng paurong. Paanong PO1 ka nung umalis ka sa serbisyo? Ang ginawa pala nito mga kababayan ay tumaas naman yung rango niya. Hindi dahil sa kanyang mga accomplishment kasi sa gobyerno, tumataas ang rango mo minsan dahil sa tagal mo sa serbisyo. Kumbaga tumagal ka, syempre pampalubag loob. Tataas yung rango mo, alangan namang ang tagal-tagal mo na dyan sa gobyerno, PO1 ka pa rin. So kahit wala ka masyadong accomplishment, bilang halimbawa neto si Mr. Gonzales, kanyang kaso, tumagal siya sa serbisyo kaya naging PO2. Naging PO2 etong si Mamang Kalbo. Etong si Mr. Gonzales. Naging PO2. Siyempre, tagal na sa serbisyo. Lang namang hindi mabigyan man lang kahit konting promotion. Na-promote siya dahil sa length of service. At nung naging PO2, hindi ko alam yung istorya. Basta naging PO2, tapos tumaas na naman ang kanyang rango. Siguro dahil nga sa tagal sa serbisyo, naging PO3. Police Officer 3. At ang Police Officer 3, kung di ako nagkakamali, sarhento. Tama ba? Parang alam ko, sarhento. At nung PO3 na siya, syempre tuloy-tuloy pa rin ang kanyang serbisyo bilang pulis. Di natin alam kung ano mga ginagawa nito nung siya'y pulis. Pero parang nakikita ko na
Kasi ngayon nga hindi siya pulis, ganyan yung ginagawa niya. So malamang nung pulis siya, mas matindi pa. Yung ginagawa na ito Tulonggis na to. O kaya naman, balita. Imbis na pataas yung ranggo na ito ni Wilfredo Gonzales, pababa. Kaya doon sa mga aspiring na mga pulis, may mga kumukuha ng criminology, gustong magpulis, gustong maglingkod sa bayan, palakpakan natin yung mga matitinong pulis diyan, yung mga lalong-lalo na yung mga aspiring na gustong magpulis dahil gusto nilang maglingkod sa bayan. Palakpakan natin sila. Hindi kasali sa pinapalakpakan natin yung mga Tulonggis na pulis na walang ginawa kundi mga abuso ng kapwa natin na mga Pilipino. At ang ginagawa ay puro katulonggisan. Hindi kayo kasama sa pinapalakpakan namin. Ang pinapalakpakan namin yung mga totoong lingkod bayan, yung mga tapat na pulis. Hindi katulad nito ni Tulonggis ni Mamang Kalbo. Na ang nangyari, imbis na pataas ang kanyang ranggo, pababa. Ang balita daw, etong PO3 dati, dahil sa kayabangan at dahil sa mga pinagagawang kalokohan, na-demote po at bumagsak sa pagiging PO2. PO2. At hindi pa siya na kontento. Gumawa na naman ng katarantaduhan at yun, bumagsak sa pagiging PO1 uli. Yun po ang pinakamababang ranggo sa PNP. Pagpasok mo, PO1 ka. Tapos syempre habang naglilingkod ka, pataas ka ng pataas hanggang maging general. Pero ito kabaliktaran umangat PO2, PO3 dahil sa haba ng serbisyo, hindi dahil sa accomplishment. Pagkatapos na-demote, tapos bagsak ulit dun sa pinakamababang ranggo. At dahil sa katulonggisan, malamang ito, wala nang ragong bababaan PO1 na Kung meron pa sanang ragong mas mababa ron, malamang doon napunta to. Kaya nangyari, PO1 na siya, tapos gumawa na naman siguro ng katulonggisan, kaya natanggal na sa serbisyo. Biruin mo, pumasok ka PO1, ang tagal-tagal mong pulis. Tapos pag nangyari nung ikaw ay na-dismiss, PO1 ka pa rin. So, ganyan po ang nangyayari sa mga tao na hindi po siniseryoso ang kanilang trabaho. Lalong-lalo na ikaw ay isang pulis. Alam niyo, sa totoo lang, real talk lang, wag po sana magagalit sa akin yung ibang pulis. Yung iba po kaya natatakot na po magtiwala sa ating kapulisan dahil sa kagagawa ng ganitong klaseng mga pulis. Sana po talaga ganitong klaseng pulis natatanggal sa serbisyo para maiwan po yung matitinong pulis. Marami po matitinong pulis na nadadamay lang dahil dito sa mga kagagawa nitong Mamang Kalbo na to. Biruin mo na yung kanyang career sa pagkapulis, imbis na pataas yung ranggo, pababa. Ano ba naman yan? Mr. PO1? Mr. PO1 Gonzales? Kaala ko pa naman ang galing ang taas-taas ng ranggo mo kung umasta ka. Kung kumasa ka ng baril, kala mo ang galing-galing mo. Hindi naman pala. Na-demote ka ng na-demote hanggang masipa ka dyan sa PNP, PO1. Ay nako, kaya eto Mr. Gonzales, hindi pa tapos ang kalbaryo mo. Nagsisimula pa lang etong karma sa'yo, sa totoo lang. Akala mo okay na, natawag ka ng LTO, naalisan ka ng lisensya, nasuspinde. Kung naalis o nasuspinde, parehas lang yun. Tapos sa LTO, ang dami mong kaso sa Quezon City, ang dami mong kaso, labag na paglabag sa kanilang mga ordinansa sa Quezon City. Tapos ngayon, eto na. Dito ka magugulantang. Ipapatawag ka sa Senado. At etong mga natatakot, etong siklista at maging itong kumuha ng camera ng video, hindi na po sila pwedeng tumanggi kapag sila ay pinatawag sa Senado. Kapag pinatawag na ikaw, yung nag-camera, nag-video, at itong siklista at yung mga witness dyan, kapag nagkaharap-harap kayo, lalabas ang totoo. Kaya Mr. Gonzales, Mr. PO1 Gonzales, maghanda-handa ka na. Biruin ninyo ilan taong ka na? Senior citizen. Dapat pag senior citizen ka, enjoy mo na lang yung natitira mong oras
Tapos ngayon, ang tanda-tanda mo na. Ikaw pa ngayon ang tinitingnan ng mga tao na bad example. Lahat ng tao nakatingin sa'yo. Oh, hindi ka ba nahihiya? Nasisira ang pamilya mo dahil sa kalokohan na ginawa mo? Oh, wala, may ano ka na, mas lalo ka na may expose sa ginawa mo. Sigurado yan. Pati yung karir mo sa pagkapulis, mauungkat yan dyan. Sa totoo lang, mauungkat yan. Lahat ng ginawa mo bilang pulis, mauungkat yan pagdating dyan sa Senado. Hindi lang yung ginawa mo na paglabas ng baril, pagkasa, pagbatok, pagmumura dun sa siklista. Hindi lang yun ang lalabas dyan. Sigurado ako, pati yung karir mo. Bakit ka na-demote? Bakit napatalsi ka sa serbisyo sa PNP? Lahat yan lalabas. Lahat na ng baho mo, Mr. P.O.1 Gonzales, lalabas. O, yan ang consequence ng ginawa mo. Kaya mga kababayan, paalala lang sa mga motorista, lahat na sa atin. Lalong-lalo na sa may mga edad na dapat ini-enjoy na lang natin yung ating mga sarili, kasama yung ating pamilya, mga anak, mga apo. 'Di ba? Dapat pag nasa labas tayo, wag na tayo mag-feeling siga. Dapat tayo peace-loving people. 'Di ba? Konti na lang oras natin, gagawa ka pa ng katarantaduhan. 'Di ba? So, yun lang po muna, abangan natin kung ano mangyari dito kay P.O.1 Gonzales sa pagharap niya sa Senado. Sigurado iyak to. Sigurado iyak to.